pera-pera, kaya nilang bayaran. Nasa payroll lahat. Totoo ba yun? Nasa payroll yung mga general? Nasa payroll tong mga nasa itaas? Tapos, madidinig mo, maingay na naman sila. Mahilig kayo sumabay Pagka ang mga nang ginagawa ngayon, binibili yung mga tao kung ano-anong mga pabuya, mga mali-maleta, mga incentive, mga ganun ba, mga ayuda, kahit taong bayan binibili, no? Ayuda. At the expense of the Filipino people. Ginisa sa sariling mantika. So, yun yung we have an Al Capone in the person of BBM. Hindi mo magalaw. Mag-imbestiga, peke. Hindi pipigilan nila yung Blue Ribbon Committee. Pinipigilan actually yung Blue Ribbon Committee. Natutumbok na. Lumitaw na yun sila, Malacanang delivery, etc. etc. Murder siguro ng manok, Murder sa Lazada o sa Shopee. May delivery. Tapos wala rin nangyari. Tinanggal, pinalit si Marcoleta, pinalit si Lacson, tapos nun, wala rin kay Lacson, tinigil. Sabi nila, may makukulong. December 15, ano na ngayon? 18 na ngayon. 18 na ngayon, bago mag-Christmas, Wala yan. Ang meron na may namatay. Ilan yung DPWH na namatay. Kaya, these people, they are dangerous, really. That's why you can learn a lot in Daisara. You can learn a lot from the untouchables, no? So seemingly yung pag sinabi mong untouchable, pwedeng both sides, both dalawang point of view. Sa criminal side, hindi sila magalaw. Hindi sila matumbok. Kasi iiwas nila, parang mga drug lord ba? Hindi sila magalaw kasi kaya nilang i-payroll yung mga general. Meron silang mga kasama sa sindikato na mga men in uniform na hindi sila pwedeng ultimo yung kung hindi nila kayang bayaran ka, gamitan ka ng terrorism na type na takutin ka ba? Tatakutin ka na putya, patayin namin yung pamilya mo pag hindi ka sumangayon sa amin. Kung yung judge, kung hindi mo na-reverse yung decision na yan, kung hindi mo kung ni-not guilty mo yan, kung hindi mo siya ni-not guilty, yari ka, pati pamilya mo, patay. Yung ganun ba, tatakutin, intimidation. So these people are very dangerous and you do not play according to their playbook. Incidentally, si Inday Sara nagsalita, no? Kwento siya. Na kung siya patayin, makakaganti siya. Pero, Madam Inday, aanin namin ang bangkay, di ba? Huwag ka mamatay, yung ganon. Gwardyado ka ng langit. Padalang ka na ilang anghel para bantayan ka. O, kung kinakailangan buong SFGF, bantayan ka. Nagpahanda nga ako ng 100 na tropa para lang kung kailangan ninyo kahit matatanda na yan, mga willing sila mag-secure no? May iwan. Panay senior aray ko, rayuma ko, ganon. Pero hindi, willing sila just to protect the Vice President kung kailangan. Ang ko lang doon, yung coordination, kasi baka magkaanuhan misencounter o hindi magkakilala Kasi dapat dyan magkakilala, no? So, I have to check on that kung ready yung mga tao. Kung ready yung tao, tayo na lang tayo. Joke. Mamaya mag-red alert na naman ang AFP niyan. So, ang dyan
Kasi tinatanggalan ng security si Inday eh. Pangit yung dating noon. Parang meron silang intensyon masama kay Inday. Kaya nga si Inday nagsasalita ng ganyan na pagka may nangyari sa kanya, pinatay siya, then mamatay din kayo. Para may order siya, no? Ano lang yan, way of preventing something from happening so that it's a parang domino effect ba, no? Domino strategy. Patayin mo ko, that will enable, that will trigger yung susunod na action from my camp. Yung mga loyal sa akin. Timpugin kayo isa-isa niyan. May listahan ako, yung ganun ba. Hindi ako may listahan. hindi ako may listahan. Pagka ganyan ako, hindi na mag-iingay. Mamatay na lang kayo bigla. So, yun yung you do not play dun sa nila. So, kung titignan nyo, yung mga nakapaligid kay BBM, at si Tambaluslos, hindi magalaw eh. Dapat siya yung kasuhan eh. Hindi magalaw. Tapos, aprobahan nila yung budget ngayon. Mga gago, no? Mawalang nga. May araw rin kayo lahat. May araw kayo lahat. Hintayin nyo, ha? Hintayin nyo. May araw rin kayo lahat. Hindi namin kayo patatawarin. Ang taong bayan, hindi namin kayo patatawarin. Mga walang nga kayo. Bitay ang katapat nyo. Bitayin namin kayo talaga. It's a promise. Bitayin na nga. I don't care kung ano sabihin ng Katoliko, ng simbahan. Don't care. Pagdasal na lang ninyo. Pati nga simbahan, may nababayaran eh. Pati sa simbahan, merong nasa payroll eh. Siyempre, wala kang katibayan, no? Pero, ngayon, sinasabi ko, yun ang pananaw ko eh. Kasi rally-rally, tapos nun, merong file-file ng kaso. Imagine, kakalabas lang ng affidavit, biglang santamakal yung... Maghintay sana kayo 1 linggo. Kasi yung proseso ng magpapile ka ng kaso, ilang araw lang mula do sa affidavit ni Madriaga, ay sobra naman kayo halata eh. Hindi mali yung tirada ninyo. Dapat 1 linggo mo man lang para magpe-prepare ka. 24/7 kayo nagko-computer kayo. Yung ganong karami na mga na ebidensya labang kay Inday Sara. Yung inyong binigay sa ombudsman. Impeachable yung tao eh. Mga ungas talaga to mga to eh. Kaya nga, from their point of view, sa kriminal, untouchable sila in a way kasi hindi sila mahuli ng batas kasi kontrolado na nila ang batas. Kaya, untouchable. Sa kabilang kampo, dumating si Elliot Ness, no? Treasury Department, etc. etc. Sabi ni, gusto mong hulihin? You really want to catch Malone? What are you ready to do? Are you willing to go all the way? Anything within the law. And then what? Masagutan yung dalawa no? Kung tatandaan niyo yung pelikula. And then what? Sige, gagawin mo within the law. Bend the law. Bend the law nga eh. DOJ tsaka ombudsman eh. You will do anything within the law, within the Constitution. Binaboy nga yung Constitution natin, ng mga tarantadong to mga animal na to so, di ba? So, Jim Malone, na sa karakter ni ni James Bond, Sean Connery, siya yung nagtuturo dito kay Elliot Ness na bago pa. Kaya, kayong mga senior dyan, mga senior, junior pa ako, tingnan nyo mo, junior pa ako, turuan nyo si Inday Sara. Mag-suggest kayo. Alam ko naman, hindi yan basta-basta pwedeng diktahan. May sariling diskarte si Inday Sara. Pero, you suggest
Hindi ko gaya ito. Sa kabila, kita nyo, ayaw nila mag-suggest. Mr. President, mas maganda mag-hair follicle drug test ka para matapos tong nganga nitong mga angas itong mga DDS. Wala, yes man lahat. Nasa payroll. Nasa payroll mga laklanto ka. Pati ngayon chief of police, di ba? Nasa payroll. Sino ba chief of police ngayon? Kaya dati si Torre. Sa tingin niya, nasa payroll na si Torre. Oh, chief of police nga eh. Nasa payroll ng taong bayan. Kaya nga lang. Ewan ko, merong iba nagpe-payroll doon eh. Ay, nako, Pilipinas talaga. Tapos sasagot nila, wala naman kayong wala kayong pruweba. Hindi. O nga, no, wala naman kayong pruweba. Kayo na pa kasi. Wala naman kayong pruweba eh. Na bakit kayo nang bibintang eh. Anak lang to. Pero, yung ninakaw sa budget, wala naman pruweba yun. Hindi, meron yun. Merong black and white. Kaya nga lang, walang, ang dyan, nasa na si Gutesa, nasa na sila Diskaya, makamamatay bigla itong mga witness na ito gano'n sila kasama eh. Anything that will link the president and tambaluslos sa lahat ng ito, iiwasan nila. They will control the outcome of any investigation. So, what do you do? Yun ang tanong ni Malone kay Elliot Ness. Sana ba yun? Sabi ko, inano ko siya eh. You said you wanted to get Capone. You said you wanted to get Capone. Do you really want to get him? Parang kay Inday yan. Directed yan kay Inday. You said you want to stop corruption. You really want to stop corruption? You see, what I'm saying is what you are prepared to do. Tinatanong ko. Inday Sara, what are you prepared to do? You really want to stop corruption? Filipino people, you want to stop corruption. What are you prepared to do? Parang sa sini lang, Sabi niya, anything within the law. Anything within the law. Yung kabila nga, bend the law eh. Si Al Capone, bend the law. Senator, mambabatas. Sometimes, we have to bend the law. Am I right? Oo naman yung DOJ, ratado po siya. And then, kung within the law ka, and then, they will walk scot-free. Wala, niloko yung investigasyon. Ang makukulong lang yung maliliit. Di ba gano'n yung nangyayari ngayon sa atin? And then what? What are you prepared to do? Anong gusto mong mangyari? If you open the can of these worms, you must be prepared to go all the way. Inday Sara, pagka binuksan mo yun hindi lang abrilata, binuksan mo ng abrilata, ang lata ng mga bulate, lalabasan yan. Handa ka bang gawin lahat? Yan yung no? Go all the way. Because they're not going to give up the fight until one of you is dead. Hanggang hindi ka patay, Inday Sara. Hanggang hindi ka tumitigil, hanggang hindi ka natanggal, hindi sila titigil. Kaya kita mo yung putang sindikato na ito. Hanggang hindi natatanggal ang Inday Sara, hanggang hindi nakakasuhan, hanggang hindi na-eliminate sa 2028 potential candidacy sa presidente, hindi titigilan. Bakit? Kasi Inday Sara lang ang may kapasidad. No? Inday Sara lang ang may kapasidad sa lahat ng politiko ngayon, sa lahat na nakaupo ngayon, nasupilin ang puta ng mga walang yan na yan. Hindi lang bulate, mga buhaya. Kaya ang tanong kay Inday, you ready to become president? Nepa, no? Makamasuntok ako. You ready to become president?
Filipino people, are you ready to support Inday Sara to be your president? Are you really? Do you really want na maayos tong Pilipinas na to? O hanggang salita lang kayo? Kasi kung hindi, let's not play sa playbook nila. Anything within the law. Eh, tignan mo nga ginagawa nila sa batas natin eh. Binaboy nga eh. Anything within the law. And then what? And then they walk scot-free. Walang kaso yung malalaki. Ang maliliit lang ang tinira. Yung mga magwi-witness, patay. Pinatay. Ewan, nag-suicide siguro. No? Hindi natin alam. Pero yung sunod-sunod na DPWH, what a coincidence. Within this year, patay. Sino yung nagbikti? May nagbikti. Na konsensya. So, kunyaring nagpakamatay sila, nag-suicide sila, na parang Angie Reyes, no? May something talaga. Something is really wrong. Ang tanong, sino ang mastermind? Sino? Kaya nga, iniiwas talaga nila ang usapan. At iiwas nila. Ililis talaga lagi nila ang kwentuhan natin hanggang next year yan, hanggang sa susunod na taon, hanggang sa 2028. And then Inday Sara has been eliminated. Yon. They will not withdraw from the fight until one of you is dead. And who's gonna be dead? Inday Sara. Kaya nga nagsalita ang Inday Sara eh. Bukan yung patayin ako. Mamamatay din kayo. Hindi pa yan kumakausap sa akin. Wala pa. Baka kala nyo, kausap ako. Hindi, wala. Promise. Scouts Honor. Hindi pa ako kinakausap niyan. May mga kausap yan. Kung sino mga kausap niyan. Good luck sa inyo. Pag kami nangyari kay Inday Sara, aandar yung kanyang plan B. So, okay din tong sabi nga ni ni Utragis ng mga to. Ang ganda ng palabas na yan. I want to get Capone. I want to get BBM. I don't know how to do it. Nakailang Marcos resign eh. Wala pa. Yes, you wanna know how to get Capone? Gusto mo malaman kung paano mapababayang Marcos na yan? They pull out a knife, you pull a gun. Putragis ha. Naglabas siya ng PNP ng armado. Anong gagawin mo? Labas ka ng placard. Marcos resign. Anything within the law. Yan yung You wanna know how to get Capone? You wanna know how to get Capone? Si Capone. They pull out a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. Putya, dali mo sa morgue, yung nasugatan yung tao mo. Putya, padala ka ng sa morgue. Yung kanyang kasama, hanip sa sine, no? That is the Chicago way. Mas matindi yung the Filipino way. And that's how you get Capone. Now, do you want to do that? Inday Sara, you wanna do that? Are you ready to do that? Ang galing ng na yan, Kaya nga, applicable sa atin eh. Tapos yung nagre-recruit sila, yung mga untouchables ba? Nire-recruit niya yung team niya, no? So, ang doon, magre-recruit ka ng mga tao mo. If you do not want to get a rotten apple, kung ayaw mo makakuha ng bulok na mansanas, huwag kang kukuha doon sa bariles ng mansanas. Bulok yan. Mahina na yan.